Ito, patunay na sumuko na ang mga kaalyado ni BBM. Nakaw, pambihira. Ito po yung lumabas na survey. At okay, lumalabas po, pag tinignan po natin dito, lamang na po ang mga senador ng ating mga kaalyadong Duterte. Ito. Kita nyo, 2025 senatorial election survey. Panalo, lamang po, sa katunayan, 10 ng Duterte pasok. Number 1, Bongo. Number 2, Bato de la Rosa. Number 3, Jimmy Bondoc. Number 4, Marcoleta. Number 5, Salvador. Philip Ipe Salvador. Number 6, siyempre, happy birthday, Pastor Kibuloy. Number 6 po. Number 7, JB Hinlo. Number 8, Richard Mata. Number 9, Raul Lambino. Number 10, Attorney Vic. Nako, pambihira naman kayo. Bakit isinaman nyo pa to si Willie? Anong gagawin nito dito? Mamimigay ng jacket, no? Okay. Pang 12 si Erwin Tulfo, pambihira. Sa bagay, kasi sabi niya, taga Mindanao siya, no? Pero ito po kasi ay sa Mindanao. Kaya sabihin, Coach Oli, sa Mindanao lang yan eh. Paano ang Luzon, Visayas? Ako aaminin natin parang di umano ay ang talagang medyo merong hawak po ang Team Alyansa ay nasa Luzon. Yang Team Bangag, ang Team BBM diyan sa Luzon. Pero sa Visayas, okay, lamang din po ang Team Duterte. At sa Mindanao, tinambakan po nila. Kaya nga namigay ng bigas yan ng 20 pesos ito dyan na mamaya pag-uusapan natin yan. Isa pang kalokohan yung pinagagawa. Isipin mo, mamimigay ka ng bigas, bebenta ka ng bigas na 20 pesos, pang aso, papakain mo, pang baboy, papakain mo sa tao. Pambihira talaga to si Marcos. So, wala ka na talagang matinong naisip, no? Pero sasabihin mo, hindi, Coach Oli, survey nyo yan. At saka sa Mindanao lang yan. Diba? Hindi yan realistic. Okay, ipapakita ko sa inyo mismo. Hindi lang itong survey na ito na nagpapatunay na ang Duterte mananalo sa eleksyon. Hindi lang po ito. Ang dami pong ebidensya. Pinagtatanong po natin, bagamat tayo ngayon ay nasa Amerika, pinagtatanong natin dyan sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Pinagtatanong ko, yung mga kaibigan ko, yung mga dating mga kapitbahay ko na supporters ni BBM. Ang tinanong ko, pinagbimensahe ko, ano ba ang pulso dyan sa Pilipinas? Sabi, mananalo ang Duterte. Malakas po talaga. Sa katunayan, iniiwan na nga nila si Bongbong. Okay? O sige, pag-usapan natin. Itong isang katunayan pa na panalo na ang Duterte. Tumuko na ang mga senador, ang kaalyado ni BBM at panalo na ang Duterte. Sige, tuloy. Pag-usapan natin to. Nangangamba ang mga taga-alyansa ng Bagong Pilipinas sa impormasyong nakikialam daw ang China sa eleksyon ng Pilipinas. Eto na naman po tayo, nangingialam na naman daw ang China. Sige. Tuloy natin. Pare-parehas na naaalarma ang mga taga-alyansa para sa Bagong Pilipinas sa umano'y pakikialam ng China sa paparating na Bilang Pilipino 2020. Tingnan mo yung mga pagbubuka. Abalos! Oy! Malungkot ka? Aasa ka? Aasa pa si Abalos mananalo? Ay, ngiwi pa more. Malulungkot sila. Mga talo kayo. Si re-electionist Senator Francis Tolentino na nanguna sa Senate hearing kung saan lumabas ang impormasyon kaugnay sa China, gustong pagpaliwanagin si Chinese Ambassador Wang Xilian. A clear transgression of our sovereignty. Isang karumal-dumal at nakakahindik na pagyapak sa ating kalayaan. Tingnan mo ito si Tolentino. Ikaw ang pambansang balimbing.
Tolentino, nagkamali ka, no? Ito si Tolentino, nagkamali. Dahil pumunta siya dyan, dahil kailangan niya ng makinarya, knowing na siya ay mananalo dahil mahina ang PDP, dahil walang pera. Dyan siya sa may pera, dyan siya sa may makinarya. Hindi nila alam, kahit walang pera ang PDP, meron silang makinarya sa katauhan ng KOJC, sa katauhan ni Pastor Kibuloy. Nadali siya ngayon. Ang nangyayari ngayon, lumalakas ang Duterte. Sila ang pahina. Wrong decision, Tolentino. Okay, nako. Medyo pagpasensyahan nyo lang kasi humihina po ang internet dito sa location ko, no? So, baka nagpuputol-putol po dyan sa inyo. But anyway, tuloy po tayo. Alyansa gusto ng Beijing na maka-China ang manalong mga kandidato para makontrol ang West Philippine Sea. They wanted control. I mean, the foreign country. And yun nga, because of the massive mineral resources in the West Philippine Sea area, under the water, 5.7 billion barrels of oil, imagine. And much more quantities of natural gas. Ay nako, bago tayo pumunta dito kay Erwin Tulfo, no? Tingnan nyo po, ito ay lantarang pagsuko ng mga senador na kakampi ni BBM. Bakit kanyo? Isipin ninyo, pumunta na sila dun sa propaganda. Alam naman natin, wala naman talaga tayong problema sa China. Kathang isip lang nila sinasabi nga ng marami, kayo nga mga politiko ang maraming negosyo sa China. Kung galit kayo sa China, bakit hindi nyo putulin yung inyong mga negosyo, ang inyong mga investment diyan sa China, di ba? Hindi po problema ang China. Ilang taon na po ang Pilipinas, wala naman tayong problema sa China. Nagkaroon lang tayo ng problema sa China itong panahon ni Marcos. Itong panahon ni BBM. Kaya yung problema natin sa China, kathang isip lang. Sino ba ang sumakop sa Pilipinas? Amerika ba o China? Sino ba ang may base militar sa Pilipinas? China o Amerika? Sino ba ang may EDCA sa Pilipinas? China, Amerika? Sino ba ang pakialamero? Sino bang nang-aapi sa Pilipinas? China o Amerika? Sino bang maraming binuntis na mga Pilipino? May mga Pilipina. Amerika o China? Di ba? Sino bang maraming ginaasa dyan sa militar, base militar nila? Pilipina o Chino? Di ba? Nagiging realistic lang po tayo. Kathang isip lang yan ni BBM or dahil kinakalaban niya ang China at alam natin ang punot dulo nito. Hindi po pro-China ang Duterte. Hindi po kami pro-China. Gumagawa lang ng kwento etong timbangag dahil pag binanggit mo ang China, ididikit sa Duterte. Ngayon, punta tayo ngayon sa issue. Ito na yung last hura nila. Nararamdaman nila malakas ang Duterte. Kasi hindi naman kailangan banggitin ito ng mga senador na kakampi ni BBM. They are intelligent enough to know na wala naman talaga tayong problema sa China. Lalong-lalo na yan si Tolentino. Galing yan sa kampo ni Duterte. Alam niya, kathangisip lang yung China nila. Bakit ngayon sila nagsasalita ng China? Ito ay lantarang ebidensya na panalo na ang Duterte. Sumusuko na kayo? Sumusuko na kayo, kaya pumupunta na kayo sa propaganda. Kaya sinasakyan na ninyo ang propaganda ni Marcos dahil ididikit ang China kay Duterte at dapat wag niyong iboto ang Duterte. Diba? Ayan ay pagsuko ninyo sa laban. Desperado na kayo. Sa madaling salita, sa salitang Pilipino, kapit patalim na kayo. You have no choice. It's either masasaksak kayo
o kakapitan ninyo na ang patalim para kayo ay hindi masaksak o kakapitan nyo na ang patalim para kayo ay makakain. This time naman, kakapitan nyo na ang patalim na kahit alam ninyong mali para lang hindi kayo matalo sa eleksyon. Kasi alam nyo, guys, may intel tong mga ito eh. Kahit anong sabihin ng survey ng kampo nila, meron silang sariling, bawat kandidato po, meron pong sariling survey yan. Nagpapatakbo po ng survey yan, kanya-kanyang kandidato. Especially itong kandidato ni Marcos kasi may pera yan, may makinarya yan. Meron silang power. Kaya nagpapatakbo ng sariling survey yan. Hindi nila nilalabas sa publiko. Para lang malaman nila kung asaan ang katunayan na kalalagayan ng kanilang kandidatura. At pansinin ninyo, ang PDP patuloy na tumatakbo at nangangampanya sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Patuloy na nangangampanya sa iba't ibang panig ng Amerika. Hindi sila kumakapit sa patalim. Wala silang effort na desperado. Itong mga kandidato ni BBM ang may mga efforts na mistulang desperado. Meron silang efforts na kapit patalim at hindi sila nag-iikot sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bakit? Kasi they don't have the support, they cannot fill the seats, hindi po tatauhin at ang activities or ang ano ng tao ay malamya. Ang sukli ng mga taong nagpupunta roon, malamya. Kung walang ayuda, wala. Balita natin, nagsisiatrasan na ang mga nagpopondo. That thing itself, sa mga nababalitaan natin, na nag-aatrasan na ang mga negosyanteng nagko-contribute is really, kasi alam nyo yung mga negosyanteng yan, nag-aano rin yan. Meron ding sariling survey yan. It's a sign na mahina na talaga itong kaalyado ni Marcos. Kaya patuloy po tayo. Itong natitirang linggo, itong natitirang araw, itodo na natin. Because all the signs, lahat ng pangyayari, lahat ng sinasabi man ng kampo ng Duterte o sinasabi man ng alyansa ni BBM, all point out, all points to the victory of PDP. Hindi lang po sa sinasabi ng Duterte niyan. Kahit sa sarili nilang bibig, nakikita nyo na ang desperation nila. Nakikita ninyo na malakas ang Duterte. Tuloy po tayo. Nasa kamay po ng tao, ng Pilipino, ng mga botante natin, sa inyo po. If you want a Chinese-controlled Senate. Tingnan mo, if you want a Chinese-controlled Senate. Di ba? Now, sinong desperado? Naririnig nyo ba ang kampanya ng alyansa? Wala silang, ng Team Duterte, wala silang tinutulak kung hindi pa uwiin si PRRD. Etong mga ito, kinagat na nila yung propaganda, yung paninira ng Marcos. That they know, I honestly believe na alam nila ay katang-isip lang. Tolentino, magpakatotoo ka. House of Representatives controlled by China. And alam niyo na ho, what's gonna happen. Magiging sunod-sunuran po tayo. Dinipensahan naman ng mga kandidato ng alyansa ang patutsyada ni VP Sara Duterte sa planong pagbibenta ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Ganun talaga eh. Whatever time. Bago tayo pumunta dyan sa bigas na yan, itong inaano ni Tolentino na meron daw mga nababayaran, no? Tolentino. Meron daw nababayaran mga trolls. Tolentino. Excuse me po.
baka bumalik sa'yo yung pinagsasasabi mo. Tatandaan mo, nasa kampo ka ng Duterte. Nasa kampo ka ng Duterte. Alam nila galaw mo. Excuse me, Tolentino. Ganun talaga eh. Whatever timing it is, kahit last year pa yun, sasabihin niya rin, konektado sa election. Ganun talaga. You will never be able to please everyone. Ayan, ang punto dito ni Tito Soto, yung timing daw, kasi kine-question, bakit ngayon lang lumabas ang 20 pesos na bigas? Di ba? Ang sagot ni, you cannot please everybody dahil ganun talaga eh. Di ba? Hindi po ganun talaga. Kasi ang tagal na pong hinihingi yung 20 pesos na bigas. Yan ay mistulang vote buying para sa amin. Bakit? Ngayon lang lumabas. Ang tagal nang hinihingi yan. At bakit lumabas lang yan sa Visayas? Bakit wala sa Mindanao? Alam nyo kung bakit? Kasi alam nila, hindi na nila makukuha ang Mindanao. Masasayang ang pera nila. At kung saan man ang kakarampot na natitirang pera nila, ang pera ng gobyerno para suportahan ang 20 pesos na bigas, sa Visayas yun. Kasi yung Luzon, hati na po dyan. No? Settled na po ang Luzon. Ang swing votes, Mindanao, ay Visayas. Mindanao, Duterte na yan. Luzon, fix na po sila dyan. Sa Visayas po, andyan po magtatalo. Dyan na lang po ang pinag-uusapan natin. Kaya dyan lang sila naglabas ng 20 pesos na bigas. Diba? Kung yan ay talagang pagtulong, hindi lang po taga Visayas ang tutulungan ninyo. Pati taga Mindanao dapat may 20 pesos na bigas. Pati Luzon dapat may 20 pesos na bigas. Ano yung mga taga Visayas lang ang tutulungan ninyo? Sila lang ang Pilipino? O dahil sila lang ang gusto ninyong boto? Alam mo, siyempre, I understand Tito Soto. No? I have nothing against him. Siyempre, yan ang sasabihin niya. Pero ako naniniwala, alam niya sa sarili niya that the timing is bad. Mali talaga. It's too late, too little. Ang tagal ng hinihingi, ngayon lang nilabas, tapos kakaunti pa, Visayas pa, tapos pagkain pa ng aso. Di ba? Yung bigas daw, pagkain ng aso. Able to please everyone. Sasabihin mo ba sa mga tao, after the election na lang doon ko lang ibibigay yung murang bigas. Kasi Ito, okay. Ang punto nitong si Binay, no? Ikaw nangingitim. Huwag ka nagsisinungaling, baka mangingitim ka. Gaya ng tatay mo, no? Ito ang punto niya, no? Ibig nyo bang sabihin, wag muna kayong kakain ng bigas kasi election. So wag muna namin ipamigay after the election. Ipabigay. Wag na muna tayo magbenta ng 20 pesos na bigas dahil election eh, no? So after the election na lang, di ba? Ibig sabihin, wag muna kayong kumain. Hindi po. Bakit? Binay. Ang tagal na po. Kung nag-iisip ka mabuti, itong 20 pesos na bigas is not a matter of life and death. Because if that is a matter of life and death, patay na ang mga taga-Visayas. Bakit ngayon nyo lang ibibigay? Dapat matagal na may 20 pesos dyan sa Visayas. So hindi po to emergency, Binay. Sana naman bilang senador nag-iisip kayo. Hindi yung pwede sasabihin mo na, gusto nyo after na kayo kumain. Hindi po. Dahil, at tagal-tagal na nila eh. Ilang taon na silang hindi nakakakain dyan ng sakto, ng tama. Buhay naman sila, di ba? So, hindi po ito yung emergency. Dahil kung emergency, late na kayo. 3 taon na buhay naman sila ng kakapiranggot ang bigas na kinakain nila dahil sa sobrang mahal at hindi na ibigay yung pangako ng boss mo. Yung pambubudol ng boss mo na magbibigay ng 20 pesos na bigas. Alam nyo lahat yung ginagawa nila? Yung binibintang nila sa China at yung naglabas sila ng 20 pesos na bigas. That is a desperation move.
That is a desperation act by the government. And that is an admittance na malakas ang Duterte at sila ang mananalo. Kaya desperado na sila kung ano-anong naiisip nila. Ano mang punto natin ngayon, di ba? Sabi nila hindi sila maninira. Tito Soto, Tolentino, makinig kayo. Sabi nyo, hindi kayo pupunta sa negative campaigning. And here you are, your team, nagsasalita about China, na alam naman nating walang katotohanan. Don't tell me na hindi nyo alam. Don't tell us na hindi nyo alam na wala naman tayong problema sa China bago tumating si BBM. Tolentino, you all know that. Wala tayong problema sa China. Sa panahon ni Duterte, sa panahon ni Lapi, wala tayong problema sa lahat ng presidente except sa amo mo ngayong si BBM. Huwag mo sabihin hindi mo alam yan, Tolentino. Sabihin na namumulitika ako. Hindi naman ho ganun ang trabaho ng gobyerno eh. Kung magbibigay mo na ngayon, ibigay mo na. 10 senatorial candidates ng alyansa ang nasa Pangasinan na todo kampanya kina Francis Tolentino at Benher Abalos na hindi pa pumapasok sa mga... Abalos, huwag ka nang umasa. Hindi ka mananalo. Kahit mamigay ka na ng bigay sa buong Pilipinas ng libre, you will not win. Taga mo sa bato yan. Hindi ka mananalo. Survey. Wala naman sa campaign rally si Camille Villar dahil masama raw ang pakiramdam nito. May grand rally naman sa Iloilo ang mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago yan, nag-motorcade muna si Jimmy Bondoc. Nangampanya naman sa Bataan si Willie Revillame. Bukod sa motorcade, nakipagpulong din siya sa Schools Division of... Maawa naman kayo, no? Huwag na si Willie. Pambihira naman Pilipino. Matuto na tayo sa pagboto. Pambihira. Oh. Well, we should take the responsibilities din mga Filipinos, no? Yes, we admit ang laki ng pagkukulang ng gobyerno. Lalong-lalo na ang gobyerno ni Marcos. Talagang malaki ang pagkukulang. Pero aminin din natin, meron din tayong pagkukulang mga Pilipino. Dahil hindi tayo marunong bumoto eh. Di ba? Ito wala nang sisihan. Ang liwa-liwanag ng sinabi ni Tatay Digong. Bangag yan bago pa lang na eleksyon. Ibinoto nyo pa rin. Hindi ko po kayo sinisisi, nagpapaalala lang. No? Ano sabi nyo kasi inendorso ni BP Sara. Ito na naman, may ini-endorso na naman si BP Sara. Sana po ang pakinggan natin si Tatay Digong. Ha? Huwag na po tayong papabutol dahil nakita nyo naman, mas tama yung endorsement ni PRRD at kesa kay BP Sara. Okay? This is not to disrespect BP Sara. We will support BP Sara. We love BP Sara. Pero ang pakinggan natin ay yung endorsement ni Tatay Digong. And let's talk about the endorsement of Tatay Digong. Duterte nang sabi niya at yung dalawa po ay si Kerubin at si Honasan. Hindi ko alam po kung ito ay tunay na endorsement ni Tatay Digong or ito ay panawagan. Panawagan alin, Coach Oli? Ito ay panawagan sa AFP. Kasi alam naman natin, dapat may responsibilidad ng AFP. Alam natin si Kerubin at si Honasan kung anong parte sila ng gobyernong ito. So, maybe it's a real endorsement by Tatay Digong. Or maybe it's a call sa AFP. AFP, tayo ay nanganganib sa mapang-abusong gobyerno. Kailan tayo magtutulungan? Naalala ko po, nung huli kaming nagkita ni Tatay Digong doon sa Davao. Actually, nagkita rin kami sa Hong Kong, no? Nung bago siya umuwi ng Pilipinas at hinuli. Pero yung huling pagkikita namin sa lugar ng Davao, tinanong ko kung sino ang kanyang mga endorso. At ang sinagot ni PRRD, naghahanap siya from the AFP. Kasi malaking party raw talaga ang
responsibilidad ng AFP. So that time, tinanong niya sa amin Banateros kasi kausap po namin si Tatay Digong. At hindi ko mamimintis marinig yon kasi si Tatay Digong, nasa tapat niya si Banat Bay tapos katabi na ako. At sinabi niya, sino sa tingin ninyo ang matinong na dapat nating i-endorsong AFP? Naghahanap na siya at that early. Kaya medyo hindi ako nabigla sa pag-i-endorso nila dyan dito kay Kirubin at Honasan. Yes, maybe it's an endorsement or yes, maybe it's a call. I don't know. Pero alam ko, matagal niya nang sinasabi yan sa amin. AFP. Sabi nga niya, gawin ninyo ang trabaho ninyo. Gawin ninyo ang responsibilidad ninyo na pagtulong sa bansang Pilipinas. Office sa lugar. Nangako si Revillame na iaangat ang kalidad ng edukasyon para hindi raw mangulelat ang mga estudyante sa International Student Assessment. Bumisita naman si Bam Aquino kay Cebu Governor Gwen. Wag na po yan si wag na po yan si Willie. Ako ayoko diyan. Pero kung gusto niyo magpauto na naman diyan, kayong bahala.